Dinala nga nila ako sa vet mga bes dahil may nakita nga sila sa katawan ko. Ano na naman kaya ito? Hello mga bes, this is your Reclamadog bestie, Chopper. Napapaisip ako kung kinakarma na nga ba ako sa pang-aalipusto ko sa kapatid ko mga bes. Nito nakaraan lang ay dinala nga ako ni mami sa vet. Umaga-umaga yan at kita niya nakapadyama pa nga siya mga bes. Si daddy ay hindi nakasama dahil meron nga daw siyang ongoing meeting sa work. 2 days ago ay may nakita silang insect bite sa akin mga bes. Pero wala pang 24 hours ay napansin nilang lumaki nga yung insect bite at naging malaking bukol na siya at nag-iban din yung kulay niya. Bright red siya noong una pero ngayon ay naging parang malaking pasa siya mga bes. Tapos yung darker color sa gitna ay parang mata. May katigasan yung bukol mga bes kaya natakot ka sila mami at daddy. Bago nila ako dalhin sa vet wala namang kakaiba sa akin. Maliksi pa rin ako matakaw at playful. May mga times din talaga na sa play fetch dinadampot ni daddy si Kaide. Paano gusto niya sa kanya lahat at pa-main character na ang person? Di nakarating na nga kami ni mami dito sa vet mga bes. Medyo kinakabahan na nga ako sa mga oras na yun dahil hindi kasama si Kaide so ibig sabihin ako talaga yung isasalang nila dito. May lumapit nga na dog sa akin at parang kine-cheer up niya ako. Proud pa si maming tawagin siyang Macy pero Tracy talaga yung name niya. Tapos yung manager dito mga bis parang laging nang huhusga ba. Parang inasar niya lang ako mga bis tapos umalis na din siya. At ayan na nga mga bis at sinalang na ako at sinave yung part na may bukol. So ang nangyari daw sa akin ay possible mga bes na yung insect bite ko ay na-infect nga nung tinry ko siyang kamut-kamutin ng husto. Maraming dugo at abscess nga na lumabas dyan mga bes at kailangan i-drain nito. Buti na lang daw at tinala sa vet dahil kung hindi ay possible daw mabulok yung area na yan mga bes dahil sa infection. Kaya kayo mga bes huwag niyo ipagsasawalang bahala yung mga kakaibang tumutubong bukol o rashes sa inyong mga perbebe. At tapos na nga meeting ni daddy at sinundon niya na kami ni mami. Naresatahan kami ng panglinis sa sugat mga bes at antibiotic para hindi makalmot ni Kaide ang aking sugat nga mga bes lalo na pagtulog sila mami ay sinuotan nila ako ng surgical suit ulit. As you can see ay hindi rin kami tabing kumain ni Kaide mga bes dahil lang aagaw ngayon siya ng pagkain. Diyan pa man ay sabay kaming kumain mga bes para walang inggitan daw ba. Nag-improve na yung kulay ng sugat ko mga bes at yung bukol ay hindi na ganun kalaki. Buti na lang at yung surgical suit na nagamit ko nung after akong ikapon ay nagamit ko ulit ngayon mga bes. Breathable siya kaya hindi siya makukulob and at the same time ay hindi ma-expose nga sa dumi ang aking sugat. May mga tanin na parang gigil na gigil talaga ako at gusto kong kamutin mga bes kaya ayan at pinanggigigilan ko yung binibigay nila sa akin. Tinataas din nila ako dito sa mesa paghayok na hayok si Kaiding humarot mga bes. Baka daw kasi mabugbog ang aking sugat or baka mabugbog ko siya. Uy, gusto mo yarn. And that's it for my kwento mga bes. Naway gumaling na ako agad para makapagsipat na ulit ng binibinibo. Maliban sa paghaba ng aking buhay ay hiling ko din na humaba ang aking pasensya. Uy, so, ingat kayo lagi and spread positivity.